So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po kasing pinagkakalat na balita itong SMNI, si Jason sa at saka ibang mga DDS na bobong vlogger na dismiss daw po yung kaso ni Kibuloy sa Amerika. So unahan ko na po kayo, fake news po yun. So explain natin kung bakit. Actually, napaka-basic lang nito eh. Okay, no? So una, nakita ko to sa SMNI. So kababalita lang nila nito kanina. So sabi ng SMNI dito, breaking charges for major offenses against KOJC members in the USA dismissed anew. Di ba? October 26, 2024, United States Attorney's Office in California dismisses forced labor, money laundering, and human trafficking charges against Kingdom of Jesus Christ members Amanda Estapore and Gia Kabaktulan. Estapore and Kabaktulan entered into plea deal agreement in the US court. So, syempre, kung kayo po ay isang DDS, so akala ninyo good news ito. Pero, ina talaga. Napaka-basic kasi nito. Kasi nabasa ko yung mga comment eh. Nabasa ko yung mga comment. So, yung comment doon, puro positive. Pero, in reality, mga kababayan, nilaglag po si Kibuloy nung mga kasama niya sa Amerika. Kasi nga po, nag-plea deal agreement po sila doon. So, ibig sabihin nun mga streetwise, inamin po ng mga kasama ni Kibuloy na itong si Amanda Estopare at saka Gina Kabaktulan na meron silang nakumit na krimen. So, kung meron silang nakumit na krimen, ibig sabihin nun, merong mastermind yun. So, ang lalabas dito, mas lalong madidiin si Kibuloy. So, ang sabi kasi na-dismiss. Siyempre, na-dismiss kasi nga inamin na nila. Okay, so pag-usapan natin 'yan, no. At least may matututunan po tayo dito. Yung mga ganitong klaseng mga topic, hindi niyo 'to mapapanood sa mga bobong DDS. Kasi ang ituturo lang sa inyo ng mga DDS kung paano sambahin ng mga Duterte. Pero syempre, pag kayo po ay nanonood po sa mga PBBM vlogger, lalo na sa akin, di ba? Pinipilit po natin na explain yung mga bagay-bagay. Okay? So ito no, so actually sinakyan pa ito ni Jason sa. So ito sabi ni Jason sa oh. At gaya po ng naunang pinost namin, ay dinismiss po ng korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. At gaya ng sabi ko kanina, magandabay lang sa mga detalye kung kaya tayo po ay sumasaing papawid. Ayon po rito, sa balitang ating natanggap mula sa ating mga kasamahan sa Amerika, ang korte po sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, and money laundering laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. At yan po ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. O yan ha, sabi ni Jason. So yan, kita nyo, di ba? Isipin nyo, no? Wala silang habas na magsabi or magpahayag ng fake news. Tapos, ang ending naman nito, malalaman naman pala ng mga supporter nila na hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Jason sa. So, bali wala sa kanilang consequences, no? So, ito pang isa, no? Ito, nainis talaga ako sa vlogger na to. Ito yung pinakabobong vlogger po ng mga DDS. Isa siya sa pinakabobo. Kasi yung pinakabobo ata si Jojo Di Guzman eh. Pero ito yung isa sa pinakabobo. Itong si Peps TV. So, sabi ni Peps TV, di ba, agoy, lalong iyakan mga tansong talangka nito. Hindi ko sa kinakampihan si Kibuloy, ang akin lang halatado kasing panggigipit. So sabi dito ni Peps TV, yung bobong vlogger na taga Davao. So, and then, breaking news, charges for serious offenses against KOGC members in the US may have been dismissed again. Okay. So ngayon, explain natin to. Okay, so balikan natin yung simula nito. So una mga kababayan, nahuli po kasi sila noong 2020. Ito 3 administrators of Philippine Church arrested in immigration fraud case related to workers brought to US
to fundraise. So nabalita ito nung January 29, 2020. Okay. So ito yung mga pangalan nila. Si Gia Kabaktulan, si Marisa Dueñas, at saka si Amanda Estopare. Okay. So ito yung sinabi ng SMNA kanina. Itong si Gia Kabaktulan at si Amanda Estopare. Okay. Ito na, sana nakukuha niyo yung point. And then mga kababayan, yung criminal charges nila ito. Sabi dito, fraud and coercion, sex trafficking of children, marriage fraud, fraud and misuse of visual, bulk cash smuggling, promotional money laundering, concealment money laundering, and international promotional money laundering. So ito po yung kaso nila sa Amerika. Okay. So ngayon mga kababayan, ang nangyari, so talon tayo ngayon, October 26, 2024 kahapon. So ito yung sinasabi ng SMNI. Ito yung sinasabi ng SMNI na na-dismiss yung kaso. Sabi ng SMNI yon. Pero kung titingnan po natin yung balita from GMA News, ang sabi dito, Kibuloy's co-accused in US visa fraud case agreed to plead guilty. So nag-plead guilty sila. So ano ba ibig sabihin ng plead guilty? Inamin nila na meron silang ginawang kasalanan. Inamin nila yung mga krimen na ginawa nila sa Amerika. So anong kapalit nun? So ang kapalit nun mga kababayan, hindi na sila gagastos ng trial. Kuripot talaga si Kibuloy, no? Ayaw paggastosin yung mga naiipit niyang member sa Amerika. So hindi nagagastos. Hindi na magta-trial ng mahabang panahon. At syempre mga kababayan, posibleng bumaba yung sentensya. Pero ang kapalit nun, aaminin nyo na may kasalanan kayo. Para makuha natin yung point, no, ito. Basahin muna natin to. So sabi dito, two co-defendants of Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy, namely Amanda Estopare and Gia Kabaktulan, in visa fraud case in the US, entered into plea agreement with United States Attorney Office in California. Okay? So umamin sila. According to document beginning, ito yung nakita ng GMA News, according to court document beginning 2015 to on or about January 2020, the defendant and other had agreement to commit marriage fraud. They arranged for KOJC members who were sent by Kibuloy. Ito yung inamin nila, sent by Kibuloy to the US, enter into sham marriages with other KOJC members who were US citizens to enable them to apply for permanent resident status. So, na-name drop po si Kibuloy. So, ngayon, kung inamin ng mga kasabwat ni Kibuloy na meron silang ginawang fraud at ito po ay inutos ni Kibuloy, so ang ending nito, nilaglag nila si Kibuloy. So, syempre, ang point dito mga kababayan, nag-plead guilty na sila, inamin na nila na meron silang ginawang kasalanan, so dismiss yung kaso. At technically, apparently, ganun ang mangyayari doon. So ito nakita ko to sa isang website sa Elliot Canter. Diba? The Basic of Plea Bargain in California. Ito mga kababayan, napaka-basic lang dito. Diyos ko naman, ito mga DDS na to, no? Ito charge bargaining, a suspect pleads guilty to a charge that less serious than the original of the most serious of the charges. For example, the state charges a defendant with DUI, but suspect is allowed to plead guilty to wit reckless to the state drops to DUI charges. Okay. So kapag nag-plead guilty ka pala mga kababayan, yung offenses mo is bumababa. Pwedeng pababain. So mangyayari dito, magiging pabor ito, I think both sides, no? Posibleng sa prosecutor kasi aamin kayo sa ginawa ninyong krimen at pabor din po ito doon sa inaakusahan. Technically, ganon. Inamin mo di ba? Kasi alam mo namang guilty ka di ba? Kung alam mo naman palang guilty ka,
at alam mo namang matatalo ka sa kaso, edi mag-plead guilty ka na lang. No, di ba? So sabi pa dito, oh, court bargaining, a suspect pleads guilty to one or several original charges and the state drops the other charges. So posibleng ma-drop po yung ibang mga kaso nung mga inakusahan, nung mga kasama nga po ni Kibuloy. So itong si Dueña, si Estopare, tsaka yung isa, no, tatlo kasi sila eh. Oh. So ang point dito mga kababayan, inamin nilang mayroon silang krimen na ginawa. So posibleng ma-drop yung ibang mga kaso, pero ang point dito, ulitin ko lang no, doon sa pag-amin po nila na meron silang ginawang kasalanan, meron po silang nilaglag na tao dito. At ito po yung mastermind nila. Kasi, di ba, gagawa ba kayo ng krimen dyan sa Amerika? Tulad ng fraud, fraud marriages, human trafficking, sexual abuse, nang walang pahintulot, ng kayo-kayo lang. Siyempre, meron kayong leader dyan. Napaka-basic nito. So, sabi pa dito, no, sentence bargaining, the suspect pleads guilty or no contest. So, wala nang hearing ito. So, dismiss nga yung kaso kasi wala nang hearing. Di ba? To a charge in return for reduced sentence. For example, a suspect may agree to plead guilty to a misdemeanor if the prosecutor promises to recommend the judge not order to jail time. So, pwedeng pababain nga po yung yung krimen. So ngayon mga kababayan, kung nag-plead guilty po itong mga kasama ni Kibuloy sa Amerika at inamin nila na meron silang pagkakamali, so ibig sabihin nun, kung babalikan po natin yung kinasa sa kanila na fraud, coercion, sex trafficking of children, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, ibig sabihin nito, lahat po ng mga krimen po na yan, inamin po nilang ginawa nila yan. At ang kapalit, bababa yung sentensya ng kaso nila. Yun nga lang, ang mangyayari dito dahil sa inamin nga nila na meron silang ginawang kasalanan, ang nilaglag nila dito si Kibuloy. Kaya nga pre-bargaining agreement niya ang tawag dun eh. Nakikipag-bargain ka eh. Nakikipag-bargain ba yung prosecutor ng hindi papabor sa kanila? Kaya fake news to, no? O yung mga ganyang klaseng mga information mga ka-streetwise, ito yung mga bagay na hindi nyo mapapanood or maririnig sa mga bobong DDS na vlogger. Hindi nga, seriously. Sinong DDS vlogger ang kayang mag-explain ng ganito? Ako lang, yung hindi naliligo tsaka si Sas, kaya nilang explain to, yun nga lang, nililito nila yung mga tao. Gusto nilang maging pabor palagi sa kanila, di ba? Yan, may to. So yun mga ka-streetwise na, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa pinagkakalat po ngayon ng mga vlogger at saka ng SMNI at saka ni, pangalan nito, ni Jason sa yung si Mr. 1 million pero bungal yung ngipin. Ano masabi nyo nga dito sa fake news na nilabas nila? Okay. So, kayo ba naniniwala ba kayo sa kanila o naniniwala kayo sa sinasabi ko? Tayo may reference tayo Hindi tayo bumabase sa isang balita lang. Bumabase po tayo sa mga international news at sa local news. O, di ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa Team Replay, ano nga po masasabi nyo po sa content po natin. So dyan po sa Team Replay nga po, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So maraming salamat sa inyong lahat, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, thank you, bye-bye.